May Isko Moreno linisin ang main problem sa Kamaynilaan. Pang-apat na araw na. Tingnan nyo naman kung gaano kasandamakmak yung basura dito sa Kahap. Pinakamaraming basura. Ito mo. Nato na. Grabe. Ato sila, diretso. Ito mo na dyan. Grabe, basura dito. Tay, may ilang linggo na to? Ilang araw? Pang-apat na araw na. Grabe. O, pang-apat na araw nito, gaya nung nandito sa unang kinausap natin, pang-apat na araw na yung basura na to. Tingnan nyo naman, syempre yung iba dyan na bunoy-bulatin na, sorry for the term. Syempre na-agdas na din yung iba. So unang lapag ni Yorme Isko Moreno linisin ang main problem sa Kamaynilaan. Pang-apat na araw na. Tingnan nyo naman kung gaano kasandamakmak yung basura dito sa kahabaan ng Road 10. Araw-araw tinitiis ng mga Manileño itong mga basura dito, nilalangaw, binabangaw. Siyempre pinapakinabangan na lang yung mga pwede pang pakinabangan tulad ng mga kalakal. Given naman yan kahit saan basura, di ba? Ika nga nila may pera sa basura. Mga kinukuha na ito mga to kalakal. Oh, yung kabilang team ando doon nagsisimula ng hakutin. Sandamakmak na truck yung ginamit. Lionel nagbabalik na sa Kamaynilaan. Kuya, kalakal yan? Mga kalakal yung kinukuha. Sayang naman kasi papakinabangan yung kalakal syempre. O, 4 na araw na daw problema ng Maynila, basura. Grabe, kabuntok no. Kabuntok na basura. Tapon nyo. Basura nyo, itapon nyo. Tapon nyo. Basura nyo, nay. Basura nyo, itapon nyo. Ibabaho nyo. Parang masarap humigado sa stretcher na yun, Road 10. Ito actually tulungan Nakita natin yung truck ng MMDA. Nakita din natin yung truck ng ano ba to? Yung truck ng Lionel.
So parang nilikwak na ni Yorme yung Metro Waste o yung Peleco. Parang nakapasok na ulit yung Lionel. Actually, wala naman talagang problema sa Lionel nung sila may hawak ng kabasurahan. Pero ngayon, simula nung hinawakan ng Peleco saka ng Metro Waste, ayun, 4 na araw na itong basura na to.